Joshua chapter 8. Ang pagsakop sa city ng Ai. Sinabi ni Lord kay Joshua, huwag kang matakot o ma-discourage. I-gather mo ang lahat ng mga sundalo mo at salakayin nyo ang Ai. Ibibigay ko sa inyo ang hari ng Ai, ang kanyang mga mamamayan, city at lupain. Gagawin nyo sa Ai at sa hari nito ang ginawa nyo sa Jericho at hari nito. Pero pwede nyong kunin ang mga property nila at mga alagang hayop. Salakayin nyo ang city mula sa likuran. Kaya nagready si Joshua at ang lahat ng sundalo niya para salakayin ang Ai. Pumili siya ng 30,000 na pinakamagagaling na sundalo. Pagsapit ng gabi, pinalabas sila ng camp at inutusan, magtago kayo sa bandang likuran ng city. Pero huwag kayong lalayo at mag-ready kayo sa pagsalakay anytime. Sasalakay naman kami sa harapan. Pag hinabol kami ng mga taga roon, tatakbo kami palayo gaya nung ginawa natin dati. Iisipin nila na tumatakas kami kaya hahabulin nila kami hanggang sa mailayo namin sila sa city. Tapos, lalabas naman kayo sa pinagtataguan nyo at inyong sasalakayin ang city. Sinisigurado ni Lord na Diyos nyo na ibibigay sa inyo ang city na ito. Pag nasakop na ang city, sunugin nyo ito gaya ng inutos ni Lord. Tandaan nyo ang mga ito. Pinalabas nga sila ni Joshua at nagtago sila sa west ng Ai, sa pagitan nito at ng Bethel. Nung gabing yon, nagstay si Joshua sa camp kasama ang iba pang mga Israelites. Kinabukasan, maagang bumangon si Joshua at tinawag ang buong army. Siya at ang mga leaders ng mga Israelites ang nanguna papuntang Ai. Lumapit sila sa harapan ng city at nagkampo sa bandang north. Isang valley ang nasa pagitan nila at ng city ng Ai. Inutusan ni Joshua ang 5,000 sundalo na magtago sa west ng Ai sa pagitan nito at ng Bethel. Ganito ang ayos ng mga sundalo sa umpisa ng gera. Nasa may north ng city ang main army at nasa west naman ang mga nakatagong sundalo. Doon sa valley, nagpalipas ng gabi si Joshua. Di na nag-aksaya ng panahon ang hari ng Ai na makita nito ang grupo ni Joshua. Maaga silang lumabas ng city para salakayin ang mga Israelites sa Jordan Valley, kung saan sila naglaban dati. Walang kamalay-malay ang mga taga-Ai na may sasalakay sa kanila mula sa likuran. Nagkunwaring natatalo sina Joshua at tumakbo sila papunta sa desert. Kaya pinatawag ang lahat ng lalaki ng Ai para habulin sina Joshua hanggang sa mapalayo ang mga lalaking ito sa city. Walang naiwa magtatanggol sa Ai o sa Bethel kasi sumama silang lahat sa paghabol sa mga Israelites. Tapos sinabi ni Lord kay Joshua, itutok mo ang sibat mo sa Ai na binibigay ko na sa iyo. Ginawa nga ito ni Joshua. Pagtaas ng kamay niya, lumabas ang mga nagtatagong Israelites. Sumugod sila sa city, sinakop at sinunog agad yun. Nang lumingon ang mga taga-Ai, nakita nilang abot sa langit ang usok na mula sa city. Di na sila makatakas kasi bigla silang hinarap ng mga hinahabol nilang Israelites na papuntang desert. Nang makita kasi nila Joshua na nasakop na at nasusunog na ang city, bumalik sila at pinagpapatay ang mga sundalong taga-Ai. Sumalakay rin mula sa city ang mga taga-Israelites na pumasok doon, kaya napalibutan nila ang mga taga-Ai. Pinagpapatay ng mga Israelites ang mga taga-Ai at walang nakaligtas kahit isa, except ang hari na dinilang buhay kay Joshua. Nang mapatay ng mga Israelites ang lahat ng mga humahabol sa kanila sa desert, bumalik sila sa Ai at pinatay din ang lahat ng naiwan doon. Nung araw na yon, pinatay nila ang lahat ng mamamayan ng Ai. Umabot ito sa 12,000 katao. Nakatutok sa Ai ang sibat ni Joshua hanggang sa mapatay ang lahat ng taga roon. Walang ibang kinuha ang mga Israelites sa city except sa mga alagang hayop at mga gamit ayon sa sinabi ni Lord kay Joshua.
Sinunog ni Joshua ang Ai at iniwang wasak gaya ng makikita hanggang ngayon. Binigti ni Joshua ang hari ng Ai sa isang puno at iniwan doon hanggang dumilim. Paglubog ng araw, inutos niya na ibaba ang bangkay ng hari at itapon sa entrance ng city. Pinatabunan niya yon ng malalaking bato na makikita pa rin doon hanggang ngayon. Binasa ang law sa Mount Ebal. Nagtayo si Joshua ng altar sa Mount Ebal para kay Lord, ang Diyos ng Israel. Ginawa niya ito ayon sa utos ni Moses na servant ni Lord, ang utos na binigay sa mga Israelites gaya ng nakasulat sa law ni Moses. Altar na gawa sa mga bato na di natapyasan ng kahit anong talim na bakal. Nag-offer sila doon para kay Lord ng mga handog na susunugin at ng mga peace offering. Sa lugar na yon, sa harap ng mga Israelites, inukit ni Joshua sa mga bato ang copy ng law ni Moses. Tumayo sa magkabilang side ng box ng kasunduan ni Lord ang lahat ng mga Israelites, kasama ang mga leaders, officers, judges at foreigners, paharap sa mga priest na Levites na may buhat ng box ng kasunduan. Tumayo ang kalahati ng bayan sa tapat ng Mount Gerizim at ang kalahati naman sa tapat ng Mount Ebal. Ito ang inutos sa kanila ni Moses na servant ni Lord na gagawin nila pag tatanggapin na nila ang blessing. Tapos, binasa ni Joshua ang lahat ng sinasabi ng law, pati ang mga blessings at mga sumpa, ayon sa lahat na nakasulat sa libro ng law. Binasa ni Joshua ang lahat ng commandments sa harap ng lahat ng mga taong nandun, pati na sa mga babae, bata at foreigners na naninirahang kasama nila. Joshua chapter 9. Dinaya ng mga taga-Gibeon si Joshua. Nabalitaan ng mga hari sa kabilang side ng Jordan River ang tungkol sa tagumpay ni Joshua sa mga labanan. Ito ang mga hari ng mga Hittites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites at Jebusites na nasa mabundok na bayan sa kapatagan at sa baybayin ng Mediterranean Sea hanggang Lebanon. Nagsama-sama sila at nagkaisa para labanan si Joshua at ang mga Israelites. Pero nang mabalitaan ng mga taga-Gibeon ang ginawa ni Joshua sa Jericho at Ai, nag-isip sila ng paraan para lokohin si Joshua. Nag-prepare sila ng mga baon nila. Sinakay sa mga donkey ang mga lumang sako at tinagpiang wineskin. Nagsuot sila ng mga luma at pudpud na sandals at ng mga punit-punit na damit. Nagdala sila ng mga inamag at tuyong tinapay. Nagpunta sila kay Joshua na nagkakampo sa Gilgal. Sinabi nila sa kanya at sa mga Israelites, "Galing po kami sa malayong lugar. Gusto po sana namin na gumawa kayo ng kasunduan sa amin." Pero sumagot ang mga leaders ng mga Israelites, "Bakit kami gagawa ng kasunduan sa inyo? Baka nakatira lang kayo malapit dito." Sinabi ng mga taga-Gibeon kay Joshua, "Ready po kaming mag-serve sa inyo." Tinanong sila ni Joshua, "Sino ba kayo? Saan ba kayo galing?" Sinabi nila, "Galing po kami sa napakalayong lugar. Nabalitaan namin ang power ni Lord na Diyos nyo. Nalaman po namin ang ginawa niya sa Egypt. Nabalitaan din po namin ang ginawa niya sa dalawang hari ng mga Amorites sa kabila ng Jordan na si Sihon ng Heshbon at si Og ng Bashan na nakatira sa Ashtaroth. Kaya sinabihan po kami ng mga leaders at kababayan namin na mag-prepare ng mga baon at maglakbay para makipag-meet sa inyo at sabihing, mga servant nyo kami at sana magkaroon kayo ng kasunduan sa amin. Tingnan nyo po ang baon naming tinapay. Nung umalis kami sa amin, mainit pa yan. Pero ngayon, matigas at inaamag na. Tapos ito ring lalagyan namin ng alak. Bago pa yan nung nilagyan namin ng laman. Pero tingnan nyo, sira-sira at tagpi-tagpi na ngayon. Pati itong mga damit at sandals namin, sira-sira na dahil sa haba ng paglalakbay." Kumain ang mga leaders ng mga Israelites ng dalang pagkain ng mga taga-Gibeon nang di man lang nag-consult kay Lord.
Gumawa si Joshua ng kasunduan sa mga taga-Gibeon at nangako na di sila papatayin. Nangako rin ang mga leaders ng mga Israelites na tutupad sila sa kasunduan. 3 araw after nila makipagkasundo, nalaman ng mga taga-Israelites na di pala taga-malayo ang mga taong yun. Taga-roon lang din pala sila sa lupaing yun, kaya lumakad ang mga Israelites. After ng 3 araw, nakarating sila sa lugar kung saan nakatira ang mga taong yun, sa mga cities ng Gibeon, Chephira, Beeroth at Kiriath Jearim. Pero di magawang patayin ng mga Israelites ang mga taong yun kasi nangako ang mga leaders nito sa pangalan ni Lord, ang Diyos ng Israel. Dahil sa nangyari, nagreklamo ang buong bayan. Kaya nag-explain ang mga leaders. Nakipagkasundo kami sa kanila sa pangalan ni Lord, ang Diyos ng Israel. Di natin sila pwedeng saktan. Igagalang natin ang buhay nila dahil baka parusahan tayo ng Diyos pag di natin tinupad ang pangako natin sa kanila. Hayaan nyo silang mabuhay. Gagawin natin silang taga-sibak ng kahoy at taga-igib ng tubig. Pinatawag ni Joshua ang mga taga-Gibeon at sinabi sa kanila, "Bakit nyo kami niloko? Bakit nyo sinabi na galing kayo sa malayo, taga rito lang pala kayo? Dahil sa ginawa nyo, sinumpa kayo ng Diyos. Kaya bilang parusa, magiging taga-sibak kayo ng kahoy at taga-igib ng tubig para sa bahay ng Diyos." Sumagot ang mga taga-Gibeon, "Kinuha po namin ito kasi nalaman namin na inutos talaga ni Lord na Diyos nyo sa servant niyang si Moses na ibigay sa inyo ang lahat ng mga lupaing ito at patayin ang lahat ng taong nakatira dito. Kaya natakot po kami na baka mamatay kami. Ngayong nasa ilalim kami ng power nyo, gawin nyo sa amin kung anong tama sa tingin nyo." Kaya pinrotektahan sila ni Joshua at di inalaw na patayin sila ng mga Israelites. Pero mula noon, ginawa niya silang mga taga-sibak ng kahoy at taga-igib ng tubig para sa Israel at para sa altar ni Lord, saan mang lugar niya piliing i-worship siya. Ginagawa nila ito hanggang ngayon.